Ang Malas na Toge. Starring Togesel. Ako yun, si Susel. Pamilyang Togeson. Yun ang aking Hopson family where I was born in. Togedeng, si Deng yun ang aking loving husband. Togejet ang aking panganay. Togiela ang aking bunso. Kambal Sungot, yun ang aking extra sixto na tinatawag na kambal tuko ng mga tao. Sombrero, yun ang aking mga closed shoes na nagtatakip ng lahat ng mga daliri ko sa paa. Ako si Togisel, ika-4 sa 12 batang toge sa pamilyang Togeson. Gaya ng pangkaraniwang toge, gustong gusto kong maglaro. Isang araw, habang kami ay nagja-jumping rope ng aking mga kaibigan, biglang pinansin nila ang aking sobrang sungot. Kambal sungot, kambal sungot. Tignan mo ito si Togisel, 2 sungot. Nakakatawa, no? Wala akong magawa kundi kumaripas ng takbo, umiiyak. Mami, tinutukso na naman ako ng aking mga kalaro. Ayaw ko nang makipaglaro sa kanila kahit kailan. Ayaw ko nang makipaglaro sa kanila. Naku, Togisel, wag po silang pansinin. Sa totoo nga, swerte yung 2 sungot, kumbinsi ni Mami. Pero gusto kong paniwalaan siya. Ang sinisigaw ng aking budhi ay, Malas, malas, Togisel. Ikaw ang pinakamalas na toge sa buong katogihan. Malas kang talaga. Ginawa ko ang lahat para matanggal ang aking isang sungot. Nakakainis ka talaga, sungot ka. I hate you, I hate you. Pero di matanggal ang aking sobrang sungot. Pagkatapos ko itong subukang baliin, hilahin, gupitin at i-blade, nagkanda dugo-dugo na lang ito at naging napakahapdi. Isang umaga, habang ako'y naglalakad, uy, ano ito? Isang sombrero. Tamang-tama sa akin, ang ganda. Parati ko na lang ito isusuot para hindi na ako tutuksoing weird na parang isang alien na galing sa ibang planeta. Hindi na rin ako mapagtatawanan dahil hindi ko na ito papakita ang aking sungot kahit kailan, kahit kaninong toge, maliban na lang siyempre sa aking pakakasalan. La 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 la. Lumipas ang maraming mga taon. Ako'y isang naging dalaga na rin. Tinupad ko ang pangako sa sarili. Sa bahay, nakasombrero ako. Sa school, nakasombrero ako. Sa sinehan, kahit madilim, syempre, nakasombrero pa rin ako. Pagdapo ng 1970, sumama ako sa student activism dahil sa aking kapatid na si Toge Edjo. Sa isang meeting, sino kaya yung lalaking tingin ng tingin sa akin? Ang bulong ko sa sarili. Maamo ang mukha. Siguro mabait siya. Kulot pa ang sungot. Gumawa siya ng isang palarang bulaklak. Lumapit at tinanong ako kung gusto ko yun. Pagkangiti ko, binigay ang bulaklak sa akin. Napag-alaman ko na Togedeng ang kanyang pangalan. Isa siyang estudyante ng civil engineering sa Mapua. Mabilis na lumipas ang 6 na buwan at unti-unti kong nakilala si Togedeng. Ang kalog niya, nakakatuwa talaga. Creative mag-solve nga ng mga problema. Mature ang kanyang isipan at mabait siya talaga. Para yatang nahuhulog na ang puso ko sa kanya. Kaya lang, pag malaman niya ang aking secret, baka hindi na niya ako magustuhan. Ano kaya? Sabihin ko kaya sa kanya ang aking sikreto? Bulong ko sa sarili. Isang gabi, pagkatapos ng isang NUSP seminar sa Lipa, Batangas, ginulat ako ni Togedeng sa kanyang sinabi, Mahal na mahal kita, Togesel. Sana
mahalin mo rin ako. Naku, Tugideng, kung kilala mo lang ako talaga, hindi mo na ako mamahalin. Nagpilit si Tugideng alamin kung bakit ko sinabi yun. Dahan-dahan kong tinanggal ang aking sombrero. Hindi ako makahingat sa takot. Naghanda akong muling mapagtawanan at masaktan gaya ng dati. Nakita kong pinagmasdan ni Tugideng ang mga sungot ko. Ngumiti siya at buong galak na sinabing, "Naku, Tugisel, minahal ko na ikaw nung akala kong iisa lang ang sungot mo. E di mas okay ang dalawa, di may sobra pa akong mamahalin." Gulat na gulat ako sa aking narinig. Tumalon-talon ang puso ko sa tuwa. Mayroong palang nagmamahal sa akin kahit na ako ganito. Gusto ko sanang magpakipot pa kay Tugideng, kaya lang mukhang napisto niya ang aking kasiyahan. Tanong ni Tugideng, "Mahal mo rin ba ako?" Siyempre, nabigla ako sa tanong. Never akong na-in love kaya't hindi pa rin ako sigurado sa aking nararamdaman. Ang naisip ko na lang sabihin ay, hindi ko alam. Basta ikaw lang ang parati kong naiisip at parang hindi ko yata kayang mawala ka sa akin. Yun bang ibig sabihin ng mahal? Agad na sagot ni Tugideng, "Oo, mahal mo nga ako." Tandang-tanda ko ang araw na yon, October 4, 1970. Pumayag akong i-holding hands niya ang aking pinky finger. Bago kami naghiwalay ni Tugideng, binalat ko uli ang sombrero sa ulo ko. "Tago ka uli," sungot ko. "Baka kutyain ka pa ng iba." Ilang buwan pa lamang ang lumipas. Nangako si Tugideng na pakakasalan niya ako pag nakagraduate ako sa universidad. Simula noon, nag-umpisa na kaming mag-ipon at magplano para sa aming kasalan. Nung malapit na akong mag-graduate, naimbitahan ako sa isang seminar. May nagsasalita tungkol sa Diyos na si Jesucristo. Mahal na mahal daw niya ako. Kaya't inaalok pa niya ako ng buhay na kasama siya ngayon hanggang sa kabilang buhay. Ewan ko kung bakit nangusap iyon sa aking puso. Kaya't tinanggap ko ang kanyang regalong walang bayad. Mula sa aking sarili, nilipat ko ang pagpapatakbo ng aking buhay sa kanyang mga kamay. April 12, 1974 yun. Wow! Mayroon palang namatay para pagbayaran ng aking mga kasalanan. Mahal na mahal mo nga ako, no, Jesus? Alam niyo, parang nagpakita at sumagot sa akin si Jesus. "Oo, Tugisel, mahal na mahal kita talaga. Alam mo ba kung bakit kita ginawang kambal sungot? Ito'y hindi para pagtawanan ka. Ikaw ay napakaganda at ako'y labis na natutuwa sa kambal sungot mo." Pinag-isipan kong mabuti ang sinabi ni Jesus at gumawa ako ng isang napakalaking desisyon. "Diyan ka na, sombrero kong mahal. Pero hindi ko pala dapat ikahiya ang anumang maganda sa mata ni Jesus. Hindi na ako natatakot mapagtawanan ng ibang toge. Kung ayaw nila sa akin, di wag. Ang importante, alam kong tinatanggap ako ng Diyos." Nagkaroon ako ng matinding kagustuhan gawin si Jesus na gabay sa aking mga desisyon. Tinatanong ko siya tungkol sa maraming bagay. Paano nga pala kung hindi si Tugideng ang gusto ng Diyos na pakakasalan ko? Di ko yata kayang mawala ang pinakamamahal ko. Kaya, di ko tinanong si Jesus tungkol dito. Isang araw, nag-away kami ni Tugideng ng matindi. Sabi ko, "Jesus, ngayon, handa na ako. Kung ayaw mo si Tugideng para sa akin, kanina na ang huli naming pagkikita. Kung siya ay para sa akin, pagbatiin mo naman kami."
nagkaroon ako ng peace sa puso ko. Nang gabing yun, tinawagan ako ni Tugideng. Nag-explain ako uli sa kanya. Wala, galit pa rin. Wala akong magawa kundi bumulong ng panalangin. Jesus, tulungan mo naman ako. Parang bumulong siya pabalik sa akin. Halikan mo si Tugideng. Yun nga ang ginawa ko. Miraculously, huminahon siya at nagkabati kami. Gaya ng pangako ni Tugideng, pagkatapos ng 4.5 taon, nagpakasal kami noong 28th birthday niya, January 5, 1975. Ang buhay ni Tugideng ay lubusan na ring binigay kay Jesus. Dibdiba naming pinag-aralan ng Bible. Marami pala doong prinsipyo na para sa mag-asawa na di namin alam. Unti-unti naming nadidiscover na marami pala kaming kakaiba na gusto. Sa pagkain, sa dalas ng paligo, sa tingin sa mga bagay-bagay. Sabi sa Bible, kailangan pala iisa tayo. Paano kaya yun? Magkaibang pag-iba tayo, ang aming tanong sa isa't isa. Sabi ni Jesus, hindi akong nagkamaling pagsamahin kayo. May bagong plano ako sa inyong buhay. Hindi kayo magkalaban, iisa ang team niyo. Magwawagi kayo kung isasalin niyo ako sa team bilang team leader niyo, alok ni Jesus. Yun ang gusto namin, ikaw ang leader dito sa Tugit team natin. Ang magalak na sang-ayon namin ni Tugideng. Isang araw, sabi ni Tugideng, kinakantyawan ako ng aking mga kaibigan. Ang asawa daw ay pinagsasawaan na parang pare-parehong ulam. Kailangan may variety. Pero ang sabi ko sa kanila, para sa akin si Tugisel ay parang tubig na di pinagsasawaan. Oras-oras nga nauuhaw at nananabik ako sa kanya. Wow naman, ang tuwan-tuwa kong hanga kay Tugideng. Gaya ng lahat, di kami exempted sa mga matitinding problema. Halimbawa, 3 linggo pa lamang kaming kasal ni Tugideng, muntik na akong na-widow. Nung umagang yun, nag-pray kaming makita ng tao kung gaano ang Diyos kadakila. Nung hapon, habang mag-isang naglalakad sa harap ng mga naglalasing na standby, binastos ako. Nang nalaman ni Tugideng kung bakit ako umuwi ng umiiyak, galit na galit siya. Kumuha siya ng kutsilyo sa aming kusina, pinuntahan, hinamon at sinaksak yung nambastos sa akin. Isa sa mga barkada nung nambastos ay may dalang baril at binaril si Tugideng. Dali-dali ni Tugideng nilusob siya, sinaksak at mabilis na inagaw ni Tugideng ang baril at pinaputok to sa ulo ng kalaban. Ang miracle, nung pagbaril ni Tugideng sa ulo ng kaaway, hindi lumabas ang bala. Somehow, nag-jam ang bullet sa loob ng baril kaya't hindi pumutok at di nakapatay ng tao si Tugideng. Isa pang miracle, hindi tumagos ng malalim yung pagkasaksak ni Tugideng sa 2 kaaway. Isa doon sa belt naman at isa naman nakailag, kaya daplis lang sa likod ang nangyari sa kanya. Ang higit na miracle ay kahit pinaputukan si Tugideng ng isang high-powered 45 caliber gun, ay hindi siya tumumba o namatay. Oo, tinamaan ng kanyang dibdib. Ang bala ay dumaan sa pagitan ng mga buto at lumabas ito sa kanyang likod. Di nadaplisan ang puso o anumang maselang ugat na ikamamatay niya. Kinasuhan si Tugideng ng frustrated homicide nung bumaril sa kanya. Para makalusot si Tugideng sa possible hatol na bilangguan, gusto ng abogado namin na wag naming aminin sa korte na sa amin yung kutsilyong ginamit ni Tugideng sa 2 lasing.
Palalabasin daw niya na self-defense lang ang motibo ni Tugideng. Pero inudyukan kami ni Jesus na magsabi ng totoo. Ngayon pa lang, siguradong matatalo tayo sa kaso, sabi ng aming abogado. Nagalit ang iba sa aming mahal sa buhay, natural daw sa korte ang nagsisinungaling. Sa pagsabi ng totoo, para yatang lulundag tayo sa bangin ng kamatayan, ang sabi namin sa isa't isa. Pero binigyan kami ni Jesus ng lakas na sumunod sa Kanya. Nakapagtataka dahil may peace at joy na nag-o-overflow sa aming mga puso. Dumaan ang araw ng paglilitis. Nagulat kami dahil lumuhod at humingi ng tawad yung bastos sa akin. Tapos paulit-ulit rin-schedule ng judge ang hearing buwan-buwan kasi hindi dumarating yung nagsampa ng kaso kay Tugideng. Sa wakas, pagkalipas ng 6 na buwan, sabi ng judge, I dismiss the case. Sabay pokpok sa kanyang gavel. Tuwang-tuwa kami sa nangyari. Hindi namin naisip na ganitong paraan ililigtas ni Jesus si Tugideng sa kaso. Nalaman namin later na yung bumaril kay Tugideng ay nagtago sa probinsya dahil ang ginamit niyang baril ay illegally possessed. At dahil din martial law noon, ang mga high-powered guns ay bawal sa batas. Sa probinsya, sumama siya sa isang grupo na nagkakarnap. Nabaril siya ng mga pulis at namatay. Ganon pinakita ni Jesus na buhay at dakila siya. Nag-iwan ito ng napakalaking tatak kung sino ang Diyos sa aming buhay. Early on sa aming marriage, may nagsabi sa amin, para di pala maging issue ang pera na madalas pag-awayan ng mga mag-asawang parehong kumikita. Tignan ang mga ito na parang mga patatas na iba't iba ang laki. Ilagay ang mga patatas sa isang mixing bowl. Durugin lahat at gawing mashed potato. Pagkatapos, hindi na malalaman kung anong sari-saring laki ng patatas na nandoon. Ang tingin na lang ay isang masarap na mashed potato. Ganun din pala sa pera. Kailangan iisa ang bank account, iisa ang kita, iisa ang gastos, at iisa ang common savings. Nagkasundo kami ni Tugideng na ganun nga ang aming gagawin. Pag nasasaktan namin ang isa't isa, madalas pinapaalala ni Jesus na gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa amin, kailangan patawarin din namin ang isa't isa. Sorry Tugideng dahil nag-uutos na naman ako sa iyo na parang empleyado kita, ang sabi ko kay Tugideng. Madalas hindi ako tumutulong sa maraming trabahong bahay, nauuna ko kasi ang pag-Netflix. Sorry ha, ang banggit naman ni Tugideng. Nakakatuwa dahil slowly tinutuwid ni Jesus ang aming mga maling pag-iisip at gawain. Tinutulungan niya kaming magbago noon kahit ngayon na mga seniors na kami. Nakita kong ipinamana ng Diyos kay Tugideng ang kanyang pagmamahal sa mga mahihirap. Bilang isang civil engineer at community organizer, marami siyang nagawang pamamahay at nabigay na hanap buhay para sa kanila. Sa akin naman, kahit fine arts graduate ako, dinala ko ng Diyos sa mga negosyong malalaki ang problema. Iisa ang sekretong sinabi ni Jesus sa akin. Siya ang kailangang maging totoong CEO o Chief Executive Officer ng mga kumpanyang yun. Nakita ng lahat kung paano binabaliktad ng Diyos ang mga sitwasyon para umunlad ang mga kumpanya. Kahit sa gitna ng kahirapan ng ekonomiya at korupsyon pa sa buong bansa. Pagkalipas ng panahon, lumaki ang Team Togemonte. Nagkaroon kami ng 2 anak,
si Togie Jet at Togie Ella. Sari-saring lugar ang pinagdalahan sa amin ng Diyos para ipakita na buhay siya at mahal na mahal niya lahat ng Togie. Mula sa Pilipinas, nagpunta kami sa Bangladesh, sa Vietnam, sa Cambodia, balik sa Pilipinas at ngayon sa Amerika. Naging isang doktor si Togie Jet at nagtrabaho ng maraming taon sa DOH. Ngayon naman sa GFF siya ng World Bank para tignan ang mga health needs ng iba't ibang bansa. Si Togie Ella naman ay naging isang occupational therapist. Nagpasya siyang sumama sa amin sa Amerika at doon siya nag-specialize tumulong sa mga batang may autism. Madalas ding magka-health issue si Togie Deng. Na-paralyze siya for a day na hindi namin alam kung bakit. Na-bypass ang puso niya when he was only 47 years old. 3 beses na stent ang mga baradong ugat niya sa puso. Dahil din sa diabetes, 5 beses siyang nag-i-insulin araw-araw simula nung 10 years ago. Isang araw, pinakita ni Jesus na malaki pala ang responsibilidad namin sa pagmamanage ng aming kalusugan. Di lang pala puro panalangin. Sabi ng Diyos kila Adam at Eve, I give you every seed-bearing plant, vegetables, and every fruit-bearing tree. They will be your food. Kailangan pala tayo kumain ng mas maraming gulay at prutas, ang sabi namin sa isa't isa. Hindi ito madali kasi hindi naman kami makagulay. Pero nagpatulong kami kay Jesus. Maliban sa higit na fruits at vegetables sa diet, araw-araw umiinom din kami ng walang basong tubig. Nag-walking ng 8,000 steps, nag-i-aim matulog ng at least 7 hours, at nag-aaral ng bagong kaalamanan para di mag-deteriorate ang utak. Dahil sa lifestyle change na ito at panalangin, nawala ang maraming sakit ni Togie Deng. Hindi ko na kailangan ang insulin injection para sa diabetes. Marami na rin akong gamot na binawasan o totally tinanggal ng mga doktor. At parang mas malakas na ako ngayon, ang masayang sabi ni Togie Deng. Noong 2020, nawalan kami pareho ni Togie Deng ng trabaho dahil sa COVID lockdown. Nagka-breast cancer pa ako. Na heart attack si Togie Deng twice. Pero ang pinakamalala, na ospital at 5 months later namatay si Togie Ella. In shock ang buong pamilyang Togemonte. Hindi namin akalain ang aming bunso pa ang mauunang mag-pass away kesa sa amin. Parang sumabog at nadurog ang puso namin sa milyong piraso. Hindi namin maintindihan kung bakit inalaw ng Panginoon na mawala si Togie Ella. Habang nag-struggle kami, sabi ni Jesus sa amin, alam kong naglalakad kayo sa kadiliman ngayon. Nawala si Togie Ella, ang kalusugan niyo, ang mga trabaho niyo. Sa gitna nito, nandito ako. Hinding-hindi ko kayo iniiwan o pinababayaan man. At patuloy tayong maglalakad pagkakasama. Aakayin ko kayo oras-oras sa araw-araw. Dagdag pa ni Jesus, nandun ako nung namatay si Togie Ella. Yun ang oras at araw na tinakda ko para makasama siya habang buhay dito sa langit. Masakit man para sa inyo ito ngayon, regalo ko yun sa Kanya. Nagbigay pag-asa yun sa aming mga puso.
Sabi din ni Jesus, patuloy niyong ipasa sa akin ang mga kasakitang dulot ng mga nawala sa inyo. Pero, mag-focus din kayo sa anumang meron kayo at magpasalamat dito. Nagkaroon kayo ng 40 good years kasama si Togiela, di ba? Nandyan pa kayong magkasama, mag-asawa. At kasama niyo pa si Togijet. In remission ang cancer ni Togisel. At halos wala ng diabetes si Togideng. Hindi ba reasons to celebrate ang mga yon? Nag-decide kami na magtiwala sa goodness ng Panginoon. At tuloy-tuloy binuksan ni Jesus ang aming mga mata sa mga miracles niya araw-araw. Noong nagwo-work pa kami, hindi kami pinafocus ni Jesus sa pera. Sabi namin kay Togijet at Togiela, ang retirement insurance policy namin ay ang pangako ng Diyos na ibibigay niya ang lahat ng kailangan namin kung uunahin namin siya sa buhay. Ngayong retired na kami ni Togideng, maliit nga ang retirement pension namin. Pero sapat ito para mag-rent ng maliit na studio apartment. Sa liit namin, kasya naman kami. Nakakatuwa din dahil kahit below poverty level kami, nagbibigay ang gobyerno ng dagdag na food allowance at libreng health insurance. Kahit di namin sila inaasahan, tumutulong si Togijet at Togiela sa aming mga pangangailangan. Sakto na nalipat si Togijet sa World Bank nung nawalan kami ng trabaho at nawala si Togiela. Na-augment ng bago niyang trabaho ang pangangailangan ng aming pamilya. Ang isa pang di inaasahang bonus ni Jesus, kahit hindi kami nag-ipon pang biyahe, nakapunta kami sa Paris, London, Geneva at Italy in the past 2 years. Nakasakay pa kami sa business class seats sa eroplano na may kama dahil na-upgrade kami twice. Lahat ng ito ay mga perks na binigay lamang ng Panginoon. January 5, 2025. 50 taon na ang nakakalipas mula nung kami ni Togideng ay ikasal. 50 good years. Pinalitan ko na nga ang pamagat nitong kwento, hindi na ang malas na Togo. Dahil kay Jesus, ang bagong title na ng aking kwento ay Mga Pinagpalang Togo. The End.